Ay, nakakalungkot lang itong nangyari sa ating bansa. Although dito ako magsalita bilang isang OFW, sobra ko naapektuhan ito sa mga nangyayari ngayon, lalo dyan sa itong pundo nga na dapat pinirmahan na noong December 20. Kaya lang pinagliban to kasi controversial nga sobra. Di ko lang maintindihan din tong nangyari sa budget kung bakit ang DepEd nasa konstitusyon pala yan. Alam naman mga sa Kongreso yan, saka sa Senado, na bakit yun ang hindi nagiging top priority. Ibig sabihin ng top priority is siya ang unang-una na bigyan ng pundong malaki. So nilipat nila ngayon ang top priority dito sa may DPWH. So nasa konstitusyon yan. Hindi ko naman alam din sa mga congressman kung bakit na nagkaroon ng ganun ang kanilang pananaw, na alam naman pala nila yan. Kasi bakit sila nagiging congressman, nagiging senador dyan kung hindi nila alam kung ano ang top priority. Tapos dumaan sila sa mga kanya-kanyang process o pagtingin dito sa mga budget. Di ba nila nakita yon? Ngayon, ang nangyari, mayroong 182 na mga AFP at saka itong PNP retired official na nanawagan na rin na wag naman sanang ganun ang mangyari, na yung top priority yun ang nagiging dihado ngayon sa pundo. So di ko alam ang administrasyon natin ngayon kung ano ang nakikita ko at nakikita nyo. Kasi nakakalungkot lang din ang nangyari ngayon, kasi ang dami nagko-comment, lalo pag tungkol dito sa mga yung mga project ng gobyerno natin ang ating i-topic o ating igawa ng reaction. Ang dami pa rin nagtatanggol sa Pangulong kasalukuyan. Kisyo kay Duterte pa daw. Hindi nga yan. Kahit pa kung nakaraan man niyang administrasyon, tapos nasira. Pag nasira yan, hindi naman natin pupwede na sabihin natin na kay Duterte yan. Nandyan ka na presidente ka na, so pakialaman mo talaga yan. Kung nagkamali man ang dating administrasyon yan na nagawa yan na palpak, doon sila doon sila magkaroon ng investigasyon na habulin kung bakit nagkaroon. Pero itong last lang na reaction ko na dito sa may Pampanga, kita na nga, nandiyan nga sa balita actually hindi yan balita na balita dokumentaryo yan. Ibig sabihin ng dokumentaryo is sadya yan yung pinagtapik nila. Hindi yung balita na iba-iba yung ipapasok nilang balita. Yan kasi, yan lang yun. Ang masaklap pa nun, nagsimula pa noong nakaraang taon. Walang isang taon, dumaan yung baha, wasak. So ang nag-comment yan kay Duterte pa daw, nandun na nga sa video mayroong iba dyan nagkikipag-engineeran pa na ang gulo nyo. Ako, wala naman akong dyan kung mag-opinion kayo, pero tingnan nyo naman kung ang sitwasyon. Sa sitwasyon tayo magkuha ng mga opinion natin. Gaya ko, ngayon, isa akong OFW. Ito yung mga OFW iba dito. Nakikita ko lang na may malasakit talaga, VP Sara. Mayroon siyang mga greetings na para sa mga OFW. Ang presidente natin hindi ko narinig na mayroon siyang mga greetings para sa aming mga OFW. Alam nyo kung bakit ganun lang ang ko? Kaming mga OFW, malaki ang naiambag namin sa ekonomiya ng Pilipinas. Makailang beses ko na to sabihin sa inyo na kami ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Tapos kami rin ang dihado. Itong budget natin ngayon sa 2025, di ko alam kung anong budget ang pinasok para sa aming mga OFW. Napaka-unfair din sa amin dahil halos kalahati ng kinikita sa Pilipinas galing yan sa amin, mga OFW. Dugo at pawis ang puhunan namin dyan. Kaya lang, yung iba kasi dyan magkomento, hindi nyo alam.
kung ano ang amin na i-contribute dyan sa Pilipinas. Nakapagbigay kami ng contribute, napakalaki. Pero saan napunta ang pera na yan? Napunta sa ayuda. Kami dito nagpakamatay sa trabaho, nagpagod sa trabaho, pero pagdating pala sa Pilipinas, yung mga walang hiya na mga walang trabaho o kaya may trabaho, bibigyan pa rin ng ayuda sa gobyernong ito ngayon. Hindi man lang ibigay sa mga walang-wala. Dito ko sasabihin na masama ang loob namin mga OFW. Sabayan namin tong 182 na mga AFP at saka yung PNP officials na mga retired na nanawagan na wag ituloy, wag pirmahan yung budget na yan kasi maraming problema. Di ko alam sa ating Pangulo kung bakit nagkalitsi-litsi ang kanyang administrasyon. Sa totoo lang nang dumaan ang administrasyong Duterte, 6 years, parang hindi man ko nakaramdam ng ganitong alingas-ngas sa kanyang pamumuno. Ngayon, ang Presidenteng Duterte pilit na ibagsak pa din. VP Sara pilit tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Di ko lang lubos maisip ang mga tao ngayon, lalo dyan sa Kongreso, na kayo po ang nakikinabang ng sobra ng pera sa Pilipinas. Nakapagbigay kayo ng ayuda sa ibang tao, parang wagas. Ngayon, ano nangyari sa ating ekonomiya? Bagsak pa, inflation rate ang taas, bumagsak na naman tayo. Walang pakialam ang gobyerno. Tapos sabihin na naman may mga ikaw na lang kaya magiging presidente. Sigurado pag akong presidente hindi ganito ang nangyayari. Sisiguraduhin ko. Susunod ako sa tamang proseso, hindi ganitong nagkalitsi-litsi ang ating gobyerno. Mahirap lang kasi na tayo kasi mga Pilipino, pag hindi tayo kikibo, lalo tayong abusuhin sa gobyerno na hindi magpakawalang bahala na lang tayo sa nangyari sa ating paligid. Kaya OFW kami, may karapatan kaming mag-ingay, may karapatan kaming magalit kung saan napunta yung ibang pera. May karapatan kaming makialam sa gobyernong ito dahil laki nga ng naiambag namin sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi kami pumunta lang dito sa ibang bansa na hayahay ang buhay. Nagpunta kami dito sa ibang bansa para sa kapakanan ng pamilya, para sa kapakanan ng aming pangarap. Kaya lang, yung na-contribute nga namin dyan sa Pilipinas, hindi ipinahalagahan. Wala nang iniisip ang gobyerno kung hindi ayuda. Ito yung mga budget na dapat na priority. Anong nangyari? Hindi na priority. Ang priority ngayon, iba na. Lalo nalalapit na ang election 2025. Ilang linggo na lang darating na yung 2025. Mas lalong paghahandaan pa nila ang kanilang minimithi na manalo. Pero ang kanilang ibabayad sa mga buto ng mga tao, pera ng taong bayan. Para lang tayo talaga nito, sinasabi nga nila na ginisa lang tayo sa sariling mantika. Tapos tayong mga botante, nagpabayad tayo sa loob lang ng 3 years, tapos yung binayad sa'yo, isang araw lang yan, 3 years kayo nagsasaper sa inyong pamumuhay, tapos hindi kayo pumili ng kandidato na dapat sa inyo. Kung ako sa inyo, piliin nyo yung nagbigay sa inyo ng maliit, o kaya hindi nagbigay. Kasi pagdating ng panahon yan, pag yan ang uupo sa gobyerno, maliit na bagay lang yung babawiin dyan. Unlike ditong malaki ang ginastos, milyon-milyon, bilyon-bilyon ang gagastusin sa panahon ng eleksyon, panahon na siya ay manalo, panahon na siya ay uupo, sigurado yan, lahat ng pera para sa taong bayan, walang mapupunta kundi sa kanyang bulsa lahat yan. Totoo yan ang mga sinasabi ko sa inyo. Kaya
pagmasdan nyo naman ang paligid natin ngayon kung ang mga kandidato ba ang inyong pipiliin ay dapat ba talaga. Kaya itong 182 na AEP official, kasama na yung PNP na mga retired na yan, nangingialam na dito sa ating budget. Kasi hindi talaga nila nakita na hindi nila nakita yun na maganda ang patutunguhan. Open letter yan ha. Galing po yan. Ito yung letter. Galing po yan kay Rigoberto Tiglao. Na may open letter nga yung mga AFP official na retired at saka PNP. Pero ang ibang mga media, mainstream media nito, hindi naglabas ng balita. Bakit ba mainstream media? Sobra kayong bias na sobra. Magkano bang binayad sa gobyerno? Ang binayad ng gobyerno sa inyo, pera ng taong bayan yan. So wag naman kayong ganyan din, na nanahimik na lang kayo sa ibang importanteng mga information dapat maibigay sa mga tao. Kasi pera ng taong bayan ang pinag-usapan natin dito. Hindi yan pera ninyo. Ang media ba, sarili lang di interes sa inyong pagkakitaan lang para yun lang ibabalita nyo. Walang hiya naman kayo rin mga media. Ang nag-ingay lang dito, ang mga media walang hiya na. Social media ngayon ang nag-iingay. Kami ang nandito. Kaya ako lumabas nga na naman. Ulitin ko ulit. Kaya ako lumabas dito sa aking YouTube channel na ginagawa ko dahil gusto ko na magpahayag sa aking mga nasa aking loob kung ano ba talagang nangyari sa ating bansa. Isa ako sa nagbabantay sa nangyari ngayon at saka ano ba ang nagiging partisipasyon sa ating bansa. Malaki ang partisipasyon natin dito dahil ang mga Pilipino sobrang dihado na. Itong mga ibang kandidato ngayon 2025, walang iba silang hinahanga dito, sarili pa din. Nakikita naman natin kung sino yung nandiyan dyan. Ilang taon na yan dyan, bumalik na naman kakandidato ulit. Nandyan ulit. So, sana itong 182 na AAP at saka PNP official, mga retired official, suportahan natin to sila. Mga sir, suportado po kayo ng mga taong bayan, lalo po kaming mga OFW, na sana kayo po ang magiging pandilat mata ng ating gobyerno ngayon na wala na talagang pakialam sa ating sa paligid kung ano nang nangyayari. Pirmahan na lang ba basta-basta ang budget na hindi binusisi ng maayos? Kasi dumaan yan, ilang buwan yan, pinagdibatihan yan, pinag-awayan yan nila hanggat sa dumating ang punto na nagkatanggalan pa sa kanilang mga posisyon sa Senado at sa Kongreso para lang mailusot yan. Pero pagdating dyan sa BICAM, walang nangyari dahil kanya-kanyang singit, kanya-kanyang diskarte kung paano makapera sa budget na yan. Sana itong pagpirma ng Pangulong Marcos, sana makita niya yung pinaka-controversial dyan. Kung walang solusyon dyan, anong ang solusyon dyan dapat? Magkakaso pa ba o anong gagawin pa? Hindi ba natin po pwede yan na gawing planchado na bago pirmahan? Hindi ngayon kung kailan pipirmahan na tsaka palang bubusiin ng maayos yan. Kasi sinasabi na mayroong mga insertion o mga sinisingit na kapirahan dyan. Ngayon, sinong didihado niyan? Kung hindi man lang mapirmahan, kung ano mga pananaw sa ibang mga ano niyan, yung mga analyze kung sinong dihado niyan, taong bayan pa din. Alam naman natin na ang daming pwedeng ayusin dahil dumaan ang iba't ibang bagyo, ano pang ano diyan, di ko magets lang talaga kung bakit umabot pa sa ganito na 2025 budget na wala pang nangyayari. So sana ito lahat natin idilat natin ang mata para makita natin kung ano ba talagang mangyayari sa sunod na araw.